Alright, welcome back mga kabayan sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Welcome sa panibago nating vlog, mga ka-Nerds TV. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinabati rin po natin ang ating mga kabayang OFW dyan. Sana po ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Pag-usapan lang po natin mga kabayan, ito pong mga kalyado ni Duterte, mga kabayan. Hindi nyo ba alam na ito palang mga congressman, mga kabayan, na mga kalyado ni Duterte, ay sila pala talaga itong gumagawa ng mga kalukuhan. Yan po ay ibinunyag po yan ni Duterte, mga kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga in-upload na reaction video dito lang po sa Nerds TV 51. Ito nga po mga kabayan, na ito nga po pala ang mga kalyado ni Duterte na mga congressman ay sila pala talaga itong involved sa korupsyon pagdating po sa itong flood control, mga kabayan. Sila pala talaga, mga kalyado ni Duterte. Ito po, panoorin po muna natin ang balitang ito, mga kabayan. Pulong ng IATF kagabi tungkol sa COVID-19 pandemic. Sinimulan sa pasabog ni Pangulong Duterte tungkol sa korupsyon sa Department of Public Works and Highway. Pinangalanan ng Pangulo ang 8 congressman at isang dating kongresistang dawit daw sa katiwalian sa ahensya. Galing daw ang listahan sa Presidential Anti-Corruption Commission. I just want to assure everybody that yung pagbasa sa pangalan ninyo is not a condemnation or an indictment that you are guilty of something. And it's a manner that they would tell people that do not take it as a gospel truth na totoo talaga to. 3 sa mga pinangalanan ay mula sa Liberal Party, habang ang iba ay mga kapartido ng Pangulo o kalyado ng kanyang partido na PDP Laban. Dawit din maging ang chairman ng House Appropriations Committee na dating kaalyado ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano na si Congressman Eric Yap. Ilan sa mga akusasyon laban sa mga mambabatas ay ang pagkakaroon ng ghost project, pagtanggap ng hindi bababa sa 10% kickback mula sa mga kontraktor, pagkuha ng infrastructure project sa ilalim ng kanilang construction companies, pag-arbor sa mga questionableng district engineer. Tumanggi si Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ang mga kongresista na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing sa Department of Public Works and Highways. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sa mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi doon sa na siya. Habang ang iba ay mga kapartido ng Pangulo o kalyado ng kanyang partido na PDP Laban. Din maging ang chairman ng House Appropriations Committee na dating kaalyado ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Yan, mga ka-Nerds TV, narinig niyo yung balita. Talagang mga kaalyado talaga ni Duterte, itong mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya noon pa lang, naging talamak ang flood control na anomaly na yan dahil sa panahon talaga ni Duterte. Di ba? Kaya tama yung sinabi ni Sara Diskaya na nagsimula silang magkamal ng limpak-limpak na salapi noong 2016. Hanggang sa umabot na sila dito sa panahon ni PBBM, mga kabayan. Diyan talaga sila kumita ng malaki dahil talamak ang naging corruption dyan sa DPWH. Di ba? Kaya pala mga kabayan, ayaw pangalanan ni Greco Belhica, itong mga congressman na to na involved sa flood control. Kasi nga mga kabayan, mga kalyado pala nila. Kaya pala, ayaw ibunyag ni Greco Belhica. Hindi nga po ba
itong si Greco Bilica ay siyang chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, itong PCC na to mga kabayan. Pero ano nangyari? Wala. Wala naman silang naipakulong. Di ba? O kasi nga, natatakot siyang ibunyag ang mga pangalan dahil puro mga kaalyado pala ni Duterte. Yung mga sangkot sa pagnanakaw, mga kabayan. Pagkatapos ngayon, itong si Greco Bilica putak ng putak ngayon sa gobyerno ni PBBM. Nagmamagaling, nakala mo may nagawa. Alam mo, itong si Greco Bilica, sayang lang ipinasahod dito Wala naman silbi itong Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni Duterte. Tapos itong si Greco Bilica ang chairman. Di ba? Nagsiyang lang ng pera dyan ang gobyerno ni Duterte. Wala naman na ipakulong itong si Greco Bilica. Di ba? Tapos kapag bumanat siya sa gobyerno ngayon ni PBB, may kala mo marami siyang nagawa nung siyang chairman ng PCC na to, mga kabayan. Kaya yan pala ang tunay na pangyayari, mga kabayan. Di ba? Kaya nga binunyag ni ni Duterte rin Pinangalanan niya nga yung mga congressman na yan Pero sa pag-ano ni Duterte, parang pinagtatanggol niya pa. Kasi sabi ni Duterte, mga kabayan, hindi naman forget na sama yung kanilang pangalan doon, hindi ibig sabihin sila'y guilty na. Diba? Kumbaga binibigyan ng ni Duterte palusot para para may maro lang sila na may turo lang na meron silang ginagawang aksyon. Pero meron bang naipakulong? Wala. Hindi naman talaga nagpa-imbestiga ng malaliman itong Duterte administration tungkol sa korupsyon nangyayari dyan sa DPWH, mga kabayan. Kasi nga, siyempre, mga kalyado ni Duterte yan kaya pinagtatakpan talaga nila. Ngayon, si PBBM ang presidente, napakulong niya na itong mga magnanakaw na to, itong mga kontraktor, itong mga district engineer, itong mga magnanakaw, kasangkot itong mga congressman, mga senador. Ngayon, sila? Itong mga kalyado ni Duterte, putak ng putak. Nung panahon nyo, may naipakulong kayo? Wala. Ngayon, si PBBM, kita mo naman, naipakulong, nabawi lahat yung mga ninakaw ng mga magnanakaw na ito. Tapos, bira kayo ng bira, kala mo, may nagawa kayo nung kayo ang nasa posisyon noon. Mga kupal itong itong si Greco Bilica, mga kabayan. Makapalang mo apog nito. Diba? Mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo. Muli, ito po ang Nars TV 51. Mundo'y nagliwanag.